Bichon Frise ang aso ni Miss or Sir Larshi. Ayan, sabi niya interested daw siya magpa-train sa basic obedience ng 10-month-old Bichon Frise niya. Ayan, ganyan ang pronunciation yan guys, hindi Bichon Frise. Bichon Frise. So itong mga aso na to, mga toy dogs ito na maliliit. So sobrang cute, pero alam nyo sobrang talino din ng mga aso na yan. So it would be our pleasure dito sa Manalo Canine University to have your dog enrolled sa basic obedience course natin. So ang course fee is 25,000. Pero sabihin ko sa inyo sa video na to kung ano po yung included dun sa 25,000 yon, para makita nyo talaga kakaiba ito, na talagang sulit na sulit yung 25,000 pesos ninyo. And later on, kung gusto niyo nga mag-advance obedience, dagdag 50,000 yon para maging 3 months yung training. So yung 25,000 na basic obedience, that is 1 month of training, boarded yan, no? Kung gusto niyo na pa-home service yung aso ninyo, pwede po natin gawin yon. Ibang rates noon kasi may dagdag po yun sa transport ng trainer, yung oras ng trainer, etc. So ang basic obedience, gusto lang natin i-bridge yung gap between you and your dog para magkaroon kayo ng magandang bond, mas lalo kayo magkaintindihan, kasi iba yung communication style ng mga aso at ganun din yung mga tao. So ginagawa lang natin na madali nyo maaabot yung communication ng aso ninyo, ganun din siya, no? Maintindihan niya kung paano tayo nag-communicate sa kanya. So this will create such a beautiful bond between you and your pet, no? Maraming may mga pets dyan, tapos bumibili ng mahal na aso, magaganda mga aso, mahal na aso nila, pero dahil walang training, napoprostrate lang sila, parang naiinis lang sila dahil hindi sila magkaintindihan, hindi nila naiintindihan kung bakit ginagawa ng pet nila yung ginagawa ng pet nila, at yung pet nila hindi rin nila maintindihan kung ano pinagsasabi ng kanilang owner or per parent. Ayan, so kailangan i-bridge yung gap na yon. Yun ang goal natin sa basic obedience. So dito sa ating basic obedience course, matuturo lahat ng trainer sa aso ninyo yung kailangan niyo gawin para maging well-behaved yung aso ninyo and may good manners and right conduct. So parang sa school din, di ba? So itong basic obedience, ituturo din lahat ng mga basic obedience commands kagaya ng sit, come, stay, heel, ayan, down, tapos yung mga good, left shake hands, right shake hands, tapos yung mga leave it, ayan. So yung mga basic obedience commands matuturo. Ang laki ng advantage na niyan. Pag sinabi mong stay sa aso mo, hindi siya aalis. That could be life-saving. O imagine niyo, no, nasa mga lugar kayo, pag sinabi mong stay, nandyan lang siya, hindi siya aalis. Baka, di ba, ma-save ang buhay ng aso mo, hindi siya masagasaan. Kung pinag-stay mo, tas stay lang talaga siya. So, itong lahat ng mga basic obedience commands, ituturo, alisin lahat yung mga unwanted or undesired behaviors niya. And at the same time, after nung lahat-lahat ay kayo naman po yung tuturuan ng trainer. May nagtanong sa akin just last week kung paano ba daw yon yung trainer sumusunod yung aso, paano naman yung owner, baka hindi na sumunod sa owner dahil sa trainer lang sumusunod. So may solution naman tayo dyan, kasi kasama na po doon sa 25,000 yung 3 session na transfer of commands. May first session ng transfer of commands na ginaganap during the graduation ng aso ninyo. Yes, may graduation, may toga pa yan, etc. Tapos pangalawang transfer of commands ginaganap naman at least 1 week after nung first. Transfer of commands 3 or TOC3 ginaganap naman at least 1 week after ng transfer of commands 2. Anong purpose ng transfer of commands? Tuturo naman po sa inyo kung ano yung kailangan nyo namang matutunan para kayo naman ang makakapag-command sa aso ninyo at malaman nyo lahat yung mga basic principles para maikapit nyo naman or magamit nyo naman yung training ng aso nyo, hindi lang yung trainer ang nakakaalam. So sa iba, walang ganyan. Ako lang po ang nag-formulate niyan many years ago. So itong transfer of command sessions na ito, very important po yan. Magkakaproblema po kayo kung hindi nyo po gagawin yung transfer of commands. Lalo na kasi may mga ibang owners, no, papapick up na lang during the graduation, papapick up na lang sa boy nila, sa driver nila, or sa maid nila yung dogs na pinapatrain nila sa amin. Hindi nila nakukuha yung transfer of commands
Kaya maaaring magka-problema dahil hindi sila naturuan mismo. Yung boy or yung maid ay hindi naman ma-explain ng maayos dun sa owners kung ano yung natutunan nila during the graduation. Kasi sa graduation may 3 parts yan. May tinatawag na lecture part, ile-lecture ng trainers namin sa inyo kung ano yung mga natutunan ng aso niyo at kung ano yung mga kailangan nyo gawin. Pangalawa, may display part. Yung display part na yun, papakita na kung ano yung kayang gawin. Yung handler muna niya or trainer niya kasama ng dog ninyo. And then third part is yung handling part. Kayo na ang hawak doon sa aso ninyo at i-guide kayo ng trainer kung paano nyo ibibigay yung command, paano yung tone of voice, paano yung correction, etc. So kailangan nyo mapagdaanan po yan. Yung transfer of commands number 2 ay ang ginagawa naman dyan kasi transfer of commands 1, bibigyan kayo ng assignment every day. Meron na kayong assignment na mga 15 minutes para ma-refresh naman ninyo yung mga commands sa aso ninyo. Very important yun, di ba? Parang nag-aaral kayo ng ballroom dancing. Siyempre, araw-araw kailangan may ensayo kayo para gumaling talaga kayo. And if your dog was trained well, pero kayo hindi, parang ballroom dancing na meron kayong DI, marunong, tapos ikaw hindi marunong, i-guide, kailangan pareho kayo, no? Mag-jive kayo. So, i-guide kayo ng trainer para matutunan nyo yung kailangan yung gawin. Okay, transfer of commands 2, titignan ng trainer kung ano na yung ginagawa mong tama at anong ginagawa mong mali, tapos i-guide ka niya para mapulido yung pag-execute mo ng mga iba't ibang commands, etc. Transfer of commands 3, after another week nang ginagawa niyo yung assignment ninyo, titignan ng trainer kung ano na po yung natutunan ninyo at kung pulido na yung mga ginagawa ninyo. So basically, may lalabas pa rin dyan na ibang mga mistakes, mga problema, challenges. Yung trainer, tuturuan kayo kung paano nyo ma-overcome yan. Okay, may transfer of command sessions tayo. And don't worry, kapag halimbawa after 1 month, 2 months, 3 months, or many years, yung aso ninyo hindi nyo na-handle for some reason, no? Nagkaroon kayo ng kakaibang bagong trabaho o kaya change of conditions, pwede nyo pong ibalik sa amin yung aso for retraining. Free na po yun. Unless syempre pagka magsistay sa amin, may boarding fee lang po. 500 sa small dogs, 500 a day, 1,000 a day naman for big dogs. So ipapa-refresh ninyo, free na po yun sa lahat ng graduates ng Manalo K9. Okay, kung napatrain ninyo yung aso nyo dati, tapos ngayon matigas na naman ang ulo kasi hindi nyo siya inahawakan, lagi lang nakakulong o nawala kayo for so many months. So balik nyo lang po sa amin, i-retrain natin yung aso ninyo. Libre na po yun, kasama na po yun sa binayaran nyo in the beginning. Ganyan kaganda yung training natin dito sa Manalo K9 University. Since 2007, we've been training dogs nga professionally. Of course ako, nag-start na ako mag-training ng mga 1990s, pero hindi professional yun, para lang sa sarili kong mga dogs. So ito po, no, dito sa Manalo K9 University, dito lang po kami sa Binangonan, Rizal. You can have your dogs boarded here or pwede rin po namin i-home service yung aso ninyo. So if you have any other questions, pwede po kayong mag-message sa amin, mag-comment sa baba para po ma-assist kayo ng ating mga customer care agents at lalo na yung mga specialized natin sa dog training. Pwede kayo bumisita sa amin para makita nyo. Kung gusto nyo muna makita yung campus, ayan, pwede kayo magpunta dito lang po yan sa Manalo Resort Hotel, Sitio Tutulo, Barangay Mahabang Parang, Binangonan, Rizal. So you can take a tour of our facility. 15 hectares ito, napakalaki. So we have hotel rooms here. If you want to stay a while, pwede kayo magstay overnight or a few days kung gusto nyo munang mapanood yung training ng aso ninyo. O pwede nyo bisitahin yung aso nyo anytime. Pwede kayo magstay nga dun sa hotel rooms. May discount po tayo ngayon, 4,200 yung 22 hours natin dun sa mga hotel rooms. Pero ngayon 50% off until November 31, 2024. Meron din tayong cafe doon na nagsuserve ng mga coffees, milk teas, fraps, food, nachos, burgers, sangyup. Kaya wala kayong problema kapag pupunta kayo sa amin to visit your dog dahil meron kayong kompleto food, no? May convenience store din tayo doon. Yan ang purpose naman po nitong lahat ng ginagawa natin. So yung basic obedience po sa inyong mga dogs, ayan, sobrang sulit po niyan. I recommend it to all dog owners. Kung may dog kayo, either you train it yourself or learn it to yourself kung paano mag-train. Pero kung hindi nyo magawa at the professional level, it's much better ipatrain nyo na po sa Manalo K9. Or if you know other trainers na professional na talagang magaling, then ipatrain nyo po yung aso nyo. Yan po yung
marerecommend ko sa lahat ng dog owners. Okay, Dr. Abel Manalo po ito sa Manalo K9 dito po sa Rizal. Please follow our page and share for more.